Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, at kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinugli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating kahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang wala nang gutom at wala nang Okay, so maraming salamat, Reyna. Mapagpalang oras po sa ating lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bayan po ng Madela, sa bahay ng ating kapatid, Reyna Merlita Baltasar. Yan, dito muli kami magla-live. Okay, so bago po kami magpatuloy,
pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid sa loob ng kaharian ng Diyos na nakahawak ng dalawang company. At sa lahat ng mga Riambonanza, Royal Family ng Riambonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga Board of Directors, mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At ganun din po sa Regional Director ng Region 9 na laging nanonood po sa atin, si Hari Felix Prosiso. Maraming salamat, Hari. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At kay Haring Jerome Jesus, yan, Ligutom, magandang gabi po sa inyo, Hari. At sa lahat ng mga 70 prophets, mula Region 1 hanggang Region 12, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok, at sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa ibang bansa, andyan po ang aking ina, Reyna Shirley del Rosario, at sa ating sa pangkapatid, Prinsesa Claribel Baltasar, at sa mga kapatid po natin dyan sa Isabela, sa Santiago, sa Barangay Nagasikan, na pinangungunahan po ng ating kapatid, Hari Ramil Tadya, Hari Redentor Domingo, yan, Hari Gino Tolentino, at si Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at ang aking kapatid, Reyna Los Biminda Gutierrez, at yung prinsipe po natin dyan, si Prinsipe JB Sales. At sa kapatid po natin sa Jones, Malanit Jones, Isabela, si Hari Roger Pagumpana at ang buo niyang pamilya. At sa kapatid pa natin dyan na isa, sa Malanit Jones, si Hari Ruel Agustin. So magandang gabi po sa inyo mga hari. At sa mga kapatid po natin dyan sa Cabarugis, Quirino, si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansibe. Yan. So, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang magpahayag na naman ng mga nakatagong lihim tungkol dito sa loob ng kaharian ng Diyos at yung mga plano ng Diyos. Yan, sapagkat yung Diyos noon ay talagang hindi na sinalita yung tamang pagkakabigkas. Gumamit pa ito ng mga talinhaga. Tinago niya ito sa mga talinhaga, mga kapatid. Subalit,
Saan nga ba nag-umpisa itong kaharian ng Diyos, mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos ay nag-umpisa pa doon sa bansang Israel. Yan. Nagsimula ito kay Saul, David, and Solomon. Yan, nag-umpisa yung kaharian. Na naghari sila sa loob ng 40 years. Kalahin mo, tagal. 40 years silang naghari. At natapos naghari si King Solomon sa negative 997 BC. Yan, natapos naghari si King Solomon sa negative 997 BC, mga kapatid. Yan, nung natapos na sila, ang tanong, yung plano pa po ba ng Diyos ay nagtuloy? Nagtuloy. Nagtuloy na naman yung plano ng Diyos. Yan, subalit, gumamit ng mga kaharian, yung kaharian sa daigdig. Yan, pangdaigdigan na. Yung unang ginamit na 4, mga kapatid. Ang una ay ang bansang Babylonia. Yan. Ang unang kaharian sa daigdig, ang bansang Babylonia. Mga kapatid, na ang hari dito ay si King Nabucodonosor. Nung natapos si King Nabucodonosor, ang sumunod na naghari sa daigdig, yung bansang Medo-Persia. Yan. Sino po ba yung hari dito sa bansang Medo-Persia? Ang naghari po dyan ay walang iba si Cyrus the Great. Yan. Si Cyrus the Great. Nung natapos si Cyrus the Great, ang pangatlo na kaharian sa daigdig, ang bansang Greece. At ang hari po dyan ay si Alejandro Magno or Alexander the Great. Yan, ang hari sa Greece. Nung natapos si Alexander the Great, ang huling kaharian sa daigdig ay ang bansang Roma or bansang Rome. Yan ang 4 na kaharian, mga kapatid, sa daigdig. Ngayon, ang tanong, may kaharian pa ba sa daigdig? Wala na. Wala nang kaharian. Kaya, yung Diyos ay naghanap na naman ng kanyang papasukan para yung kanyang programa or kanyang mga plano ay magtuloy. Yan, sino na naman yung ginamit ng Diyos upang ipagpatuloy yung plano? Mga kapatid, so walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Jesus Christ. Yan ang pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Or pinili. Pinili ng Diyos upang ipagpatuloy yung plano na magtayo ng kaharian. Saan? Doon sa bansang Israel, mga kapatid.
Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 4:43. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Sinugo. Siya ay sinugo. Or pinili. Mga kapatid. Na ang kanyang dala ay kaharian ng Diyos or kingdom of God. Yan ang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya ay nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sino pa yung mga kanyang kasama? Ayon sa banal na kasulatan, basahin po natin kung sino yung kanyang mga kasama. Ayon sa Lucas 8:1. Basa hare. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon. Yan, kaunting panahon. At siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na pinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12. Yan. Yung kanyang apostoles. Na 12. Mga kapatid. Yan ang kasama niya. Yan ang kanilang dala, kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Sa mga bayan, sa mga nayon, kanilang ibinabalita ang mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit sa kasamaang palad, mga kapatid. Tinanggap po ba ang dala ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po siya tinanggap. Pagkos ano ang kanilang ginawa? Siya ay nilitis at higit sa lahat, ipinako sa krus. Mga kapatid, na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian sa daigdig, subalit hindi man ito tinanggap ng mga tao. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? Ayon sa banal na kasulatan, sa Matthew 21:42-43. Basa hare. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Yan. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Na yung bato na kanilang itinakwil, yan ay si Kristo. Kaya anong sabi ng Diyos? Aalisin sa inyo ang kaharian. Yan, dito sa bansang Israel. At ibibigay sa isang bansa.
mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Kaya nga ang Diyos ay nag-utos. Ayon sa banal na kasulatan. Sa Matthew 6:33. Pakinggan po natin kung anong inuutos ng Diyos. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yan ang inutos ng Diyos, mga kapatid. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Inutos yan sa lahat ng mga tao. At ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang maidaragdag sa inyo. Yan kang kautos-utusan ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 13:16 hanggang 17, basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda. Sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 600 at 66. Yan. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Ang lahat ay maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, or alipin. Mga kapatid. Ito po ay isang talinhaga sa banal na kasulatan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. Kaya, ayon nga sa nabasa, na ang kanilang ang bilang o tanda sa isang tao ay 666, mga kapatid. So, ano po ba yung pagkaunawa po natin dyan? Sabi ng iba, pag marinig ang 666, ito raw ay masama or satanas. Yan. Totoo po ba kaya nang tandang ito ay masama or code daw ng demonyo, mga kapatid? Kaya ang tanong, naintindihan kaya ang ibig sabihin ang 666, mga kapatid? So, para maunawaan po natin, so ganito po ang hanay.
maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, or alipin. Mga kapatid, dapat po ay unawain po natin mabuti yung nakasulat na talinhaga. Diyan itinago ng Diyos yung kaharian, tungkol sa kaharian, sa mga talinhagang salita, mga kapatid. Kaya sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, sa kanyang kapanahunan, ay nagsagawa or nagtatagpo siya ng batas, isang batas, na ito po ay tinawag na Samahang Nayon ano pa? Martial law. Yan. At parliamentary government. Mga kapatid. So, marami pa, hindi lang yan. Yung isa pa yung referendum. So, sa kanyang itinatag, dito sa Samahang Nayon, sa kanyang kapanahunan, nung kanyang itinatag ito, mga kapatid, na yung tinawag na sedula, yan. Kahit magtanong pa kayo sa mga matatatanda, yan. Sa kapanahunan ni Ferdinand Marcos, kung wala kang sidula noon, ay hindi ka makabili ng 3 kilong bigas na NFA pa noon, kung wala kang sidula. Ganon din yung mga negosyante at yung mga mayayaman. Kaya walang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, o alipin. Dapat pantay-pantay, mga kapatid. Dito sa Samahang Nayon. Ngunit sa hula ng Diyos, mga kapatid, ay ang tanda sa isang tao ay 666, na ang pagkaalam po ng iba ay yan po ay masama. Naintindihan kaya nila ang ibig sabihin ng 666, mga kapatid. Kaya alamin po natin kung anong ibig sabihin ng 666. Kaya nga sa taong July 1980, July 1986, na merong
nagpunta dito sa bansang Pilipinas na isang Santo Papa na galing sa Roma. Na pagbaba niya sa eroplano ay siya po ay nakabalanggot. Yan, ganyan po yung klase ng kanyang balanggot. At may nakasulat na Vicaribus Filii Dei. Yan po ang nakasulat sa kanyang balanggot, mga kapatid. Kahit yung Santo Papa ay hindi niya po alam ang ibig sabihin, sapagkat ito po ay Latin words. Yan. Latin po yung Vicaribus Filii Dei. Para malaman po natin ang ibig sabihin, ang Vicaribus Filii Dei. So, isulat po natin at kukunin po natin yung Roman number ng Vicaribus Filii Dei. Sapagkat galing po ito sa Roma, yung pare, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yan. So, kunin po natin yung Vicaribus. Vicaribus. Dakil sa lunay. Vicaribus. Yan. At Filii. At Dei. Yan. Yan yung nakasulat sa balanggot ng pare, mga kapatid. So, para malaman po natin ang ibig sabihin, so kukunin po natin yung Roman numbers ng Vicaribus. Yan. Ang V, ang Roman numbers ng V ay 5. So, 0, 0, 5. Ang I ay 0, 0, 1. Ang C is 100. Yan. Ang A is 0. Ang R ay 0. Ang I, 1. 0, 0, 1. Ang V, 5. 0, 0, 5. Ang S, 0. 0, 0, 0. So, kukunin din natin ang Roman numbers na Filii. Yan. Ang F, 0. Ang I, 1. Ang L, 50. Ang I, 1.
Ang I, 1. At kukunin din natin ang Roman numbers ng D. Mga kapatid. So, ang D ay 500. Ang I, 1. Ang E, 0. Yan. So, kukunin po natin yung total ating pag-aadin. So, ang Vicaribs, 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 5, 12. Carry 1. So, 0 na yan. So, i-bring down na natin yung 1. So, may 1 dito. So, bring down na natin din yung 1. So, mayroong total na 112, mga kapatid. Ang Vicaribs ay 112. Ang Philae, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. So, bring down 5. So, 0. Mayroong sukat na, ang Philae mayroong sukat na 53. Mga kapatid. 53. Ang D, so, bring down 1. Bring down 0. Bring down 5. Ang D, may sukat na 501. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, pag-adin po natin yan. Ang Vicaribs may sukat na 112. Ang Philae ay sukat na 53. At ang D may sukat na 501. Yan. Ngayon, plus 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 1 plus 5, 6. 1 plus 5, 6. May sukat na 600 at 66. Mga kapatid. Na ang ibig sabihin pala ng Vicaribs ay kapalit. Yung Philae, anak, mga kapatid. Yung D ay Diyos. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng Vicaribs, Philae, DE, kapalit ng anak ng Diyos. Hindi po yan masama, mga kapatid. Kundi ano po ba ito? 666. Yan po ay tanda ng isang tao sa kanang kamay o sa noo.
mga kapatid. Ngayon, ang tanong, meron na bang kapalit ang anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos, meron na. Sino? Tayo na yung mga kapalit, mga kapatid. Tayo na yung mga kapalit ng anak ng Diyos. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So walang iba. Dito po sa bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako matatakot or mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay ito yung kanyang pagtatayuan muli ng kanyang kaharian, mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Nagkabunga sa taong 1523 ang bansang Pilipinas. Yan, yan ang tinutukoy ng Diyos na pagtayuan muli ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Mga kapatid. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas, mapalad ang mga Pilipino na nakatira po dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat dito na itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian. So maraming salamat sa lahat po ng taga-subaybay at tagapakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, sa palatuntunang Consumatum Est. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa aming mahal na prinsipe, Rocky Y. Riambonanza, at ganun din po sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza. Maraming salamat, at ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At pakinggan naman ninyo ang isa po naming kapatid upang siya naman ang magtalakay tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang iba, Hari Robel. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay